pagkasinahon, isang amoy panahon, abang tahon na ito, bangod para niya sa Ginoo. Hindi niya para sa tao, hindi man niya para sa simbahan, para niya sa Ginoo. Kung paano natin siya makahangot, nabalitaan niyo siguro si Aligan. Kung paano sunod-sunod ang mga lingod. Parin siya, mga warning na hindi na magbigay, magabalik ang Ginoo. Kabilangan ng Ginoo. Sa Roma 11, Marasugod 24, Marasugod 26. Roma 11, 24-26. Basta na sa Bendiction. Sa Bendiction. Kay kung ikaw ginutot nga sa kinaugali gikan sa olibo nga talunon, kag ginsumpay batok sa kinaugali sa maayong olibo, daw ano pagit ini sila nga kinaugali nga mga sanga nga isumpay sa ila o galingon nga olibo. 25. Buot ko mga kauturan nga inyo may baluan ining tinago, basi kon magpakaalam kamo sa inyo kaugalingon nga hunahuna ang pagpatiga nagabot sa bayan sa Israel, tugtog ang kapugusan sang mga hintil makasulod. 26. Kag gani ang bugos nga Israel maluwas subong sang nasulat na. Magagikan sa Sion ang manuluwas, siya magapahilayo kay ako sang pagkadi Diyos nun. 27. Kay iniya mo ang akon katipan sa ila kon puhawon ko ang ila mga sala. 28. Nanungod sa maayong balita, mga kaaway sila sa Diyos. Tungod sa inyong apang, nanungod sa pagpili, mga hinigugma sila, tungod sa ila mga ginikanan. Ang mahal nga lang ito, kasi kamanan, nilaan po kami, ikaw mag-ulit sa amin, kabayan mo lang spirito mag-guide sa amin, patawara kami sa amin mga sila, mga kakulangan, kalulahon, gano'n amon tagpuson, ini siya mag-improvement. Samtang dinalang tao, yung mga tikitaw magamali. Ang mga palatandaan nila, hitabo. Pag hindi mo siya mamalikawan. Salamat din, niyang tuwang nan, sa ngalan ng Jesus, ang magapuko. Nakakatabo siguro katumanan sa propesya naging sirin sa ating Ginoo sa magpamangkot sa iya ang iyang mga apostol sa lumanabo ang pagkarumpag sa mga templo sa Jerusalem. Kaganong palatandaan sa pagbalik kag ang maning katapusan sang panunod. Matatlo na katanungan. At sinabi ng Panginoon, mag-ingat kayo na walang sino man magdaya sa inyo. Amen. Ano ulang pag-iingat? Kailangan manatili sa kanyang salita. Amen. Upang maiwasan ang pandaraya. Dahil marami ang magsasabi, ako ang Kristo. Hindi siya magsiling na ako si Jesus. Hindi ganon. Sabi ako ang Kristo. Hindi matutukoy ng Kristo Jesus. At dahil ang ibig sabihin ng Kristo, yung pinahiran. Amen. Sasabihin nila kung pinahiran ng Espiritu Santo, ako'y sinugo. Ang maraming gumagawa niyan, tulad ng Iglesia ni Cristo. Si Manalo daw ay sinugo. Tulad sa dating daan, si Rizolano daw ay sinugo.
Isa yun sa mga katuparan na sinasabi ng Panginoon na ililigaw ang marami. Sa mga nagsasabi, sinugo na wala naman mga palatandaan. Walang mga himalaan, walang mga patay na nabuhay sa kanilang ministry. Pagkatapos sabihin nilang kinisay sinugo. Hallelujah. Pinahiran daw siya. Iba sila Brother Branham. Mapatay, nagbuhay, mga lumpo, tumayo. Enseguida. Amen. Ang mga maraming nangyayari. Iyon ay palatandaan na siya'y sinugo ng Panginoon. Amen. Hindi sinabi ng propeta na ako'y sinugo. Wala siyang sinabi ng Panginoon. Kundi ang ganyang mga gawa sa ministry niya, yun ang masasabi na siya'y sinugo. Sapagkat makakarinig kayo ng mga digmaan, ayan, mga gera dito, huwag kayong matakot, sabi ng Panginoon. Na itong mga gera doon, kailangan mangyari, yun hindi pa ang katapusan. Amen. So yung katapusan ang ganito. Sabi nga, makakarinig kayo ng mga usap-usapan tungkol sa gera, mga lindol, mga kung ano-ano pang mga kalamidad na nangyayari. Sabi, alam nyo ano ito? Sabi niya, ito lahat ay mga pasimula lamang sa masigit pang darating. Ibig sabihin, sabi ko na, nalindol, pasimula pa lang. Ano ba kaya kapag nandiyan na? Kaya itong mga nangyayari ay mga palatandaan na malapit na ang mundo hahatulan. Amen. Sapagkat ang mga bagay-bagay sa ibabaw ng lupa kailangan linisin ng Panginoon sa pamagitan ng apon, sa pamamagitan ng gera, sa pamamagitan ng pagbabago ng lupa o anyo ng lupa kung ang mga lindol, vulkan ay darating. Amen. Sa mga kapit, babagoy ng Panginoon, panahon ito, ang mga pangyayari ito. Glory. Kaya, tayo maglingkod ng maayos. Yes. Lumapit kayo sa Panginoon. Pakinggan nyo ito, mga bagay-bagay na sinasabi sa Exodo, Kapitulo 31, versikulo 16. Sibrada. Ito yung nabisize. Busa, bantayan sa katauhan sa Israel ang inugpahuway. Sa pagtuman sang inugpahuway sa bugos nilang mga kaliwatan, subong nga katipan nga dayon. Diba? Tanday ini sa giyapon sa tunganakon kag sang katauhan sa Israel. Okay. So, ang inyong pahuway sa badulan ginagawa. Kasi ang unang araw linggo, ang katapusang araw, kapito ay ang Sabado, ang kalendaryo, ang kastalan yun. Kaya ang unang araw linggo at ang katapusan kapito ay ang Sabado. Sinabi ang Panginoon, bantayan ang araw na ikapito. Itong Sabat. Pahuway. Kay sino sinusubo? Diyos. Pari kay Moses. Glory. Para sa kay sino na magatawan ang nabasa para sa katauhan sa Israel. Kagin siya nga inupahuay patin sa katawan sa Diyos na kinahanglan magtuman sila. Sila mga Israelita. Hindi ito iniutos sa mga hintil, kundi sa mga Israelita. Katawan sa Diyos.
Pag sinabi mo katawan sa Diyos, idugtong agad na ito ay mga Israelita. Ano siya sabi? Sa Gawa 1, sa Revelation payag 2:9. Doon na 2:9. Nakilala ko ang imo mga kaingitan, kagamimo kay mulan, apang manggaranon ka. Kagang pagpasipala sa mga nagasiling nga sila mga Hudyo, kag hindi sila, kundi sila sinaguga ni Satanas. Okay. Sa kalawang kapanahunan ng iglesia yan. Na kung paano ang banal na espiritu ay pinadala niya kaya may Israel na may dalang mensahe. At sa panahon yun, inuusig ang tunay na iglesia. Pinapatay, pinakalagkad sa kabayo, nilagari, sa mapanilong, pinupugutan ng ulo dahil sa panampalataya nila kay Kristo. At sila ay mga mahirap. Imun sila. Hindi mayaman ang iglesia ng Diyos. Mahirap sila sa pananarapin, pero mayaman sila sa salita ng Diyos. Yun ang importante. At ito sila ay inuusig ng kapwa nilang manampalataya. Inuusig. At sinasabi nila, ito daw ang mga umuusig, sinasabi nila sila ay mga Hudyo. Hindi naman pala. Kundi sinagoga ni Satanas. Alam niyo ba kung ano yung sinagoga? Mga kongregasyon ni Satanas. Bakit? Hindi sila. Bakit magpaka-Hudyo-Hudyo? Hindi. Ganyan ang isang bagay na itong ang nagpahuwan, ang Sabat. Ito ay pasatawan sa Israel at hindi sa mga hintil. At kung sa mga hintil na kanilang inaangkin na sila'y may Sabat, eh di tinatanggap nila na sila'y bahagi ng katawan ng Diyos, pero hintil sila. Dapat Hudyo ay Israelita. So, isa ito sa mga magulo na mga kaisipan dahil pinapatupad ang tao sa mga kautusan para sa mga Hudyo at hindi sintil, lalo na sa bagong tipan. Pagdating sa bagong tipan, ano siya sabi ni Apostol Pablo? Sabi ang panahon ni Moses lumipas na, may bagong kaluwalhatian, dumating siya si Kristo. At kung panahon na ni Kristo, tuloy pa rin ang kay Moses na sinusunod nila ang mga kautusan, may takip sa kanilang kaisipan. May tabun para nila nakita ng himaya kaluwalhatian ni Moses ay lumipas na. Sumunod ay ang kay Kristo. Sabi niya, ang takip na ito sa kaisipan ay mawawala kung sila'y magbalik doon sa pamamagitan ni Kristo. Ang sino mang lumapit kay Kristo, mawawala ang takip sa kanyang kaisipan. Ang problema dito, madali sabihin na kay Kristo sila. Lahat ng rinigil kay Kristo. Kahit ang mga anti-Kristo, sinasabi kay Kristo. Kabilis. Ngunit ang sinasabi doon na ang mag-reason, yun, tumanggap kay Kristo, tutukoy kasi dito, banal na espiritu. Nang sino mang may banal na espiritu, mawawala ang mali na mga aral. At ang sino man na kay Kristo, bagong nilalang. At kung sino man ang may espiritu ni Kristo, siya ay malaya. Pwede yung kalayahan. Walang membruhan.
Kasi may Espiritu. Ang Holy Ghost, ang bautismo sa tubig sa ngalan ng Panginoon Jesus, ito'y nagdadala sa atin sa fellowship. Amen. Sa iglesia. Fellowship. Pero kapag daw may Holy Ghost, ito ang nagdala sa atin sa katawan ni Kristo. Yung katawan yun ang bride body, yun ang iglesia ng totoo. Yung iglesia ni Kristo, yun ay katawan ni Kristo. Kung paano ang misis katawan ng mister, ganon din ang iglesia katawan ni Kristo. Kung paano na ang misis ang ulo niya yung mister, ganon din ang ulo ng iglesia ay si Kristo. Amen. Kaya ang ulo ng iglesia ay Diyos. Pero kung sasabihin Ay, the at Lord. ituturo ng Espiritu tao. Sa mga to, ang iglesia nila ang iglesia nila ay iglesia ng tao. At ang Pangulo ay tao. May para sa atin si Kristo Diyos. Kaya tayo ay katawan ng Kristo. Iglesia tayo. Malapit na sunod natin. Dahil ang biyaya sa ating panahon ay kukunin. Ipapahinto ng Diyos ang biyaya nito. Habang may biyaya, may kaligtasan. Pag wala ng biyaya, wala na rin kaligtasan. Glory. Hallelujah. Kaya nga, Ay, the Lord Jesus. ang biyaya nito ay manatili sa hintil hanggat hindi dumating ang rapture. Ang rapture ang magtatapos sa biyaya sa mga hintil. Dahil ang biyaya nito ay ibabalik ng Diyos sa mga Israelita. Ang mga Israelita ay mga sanga na pinutol. Well, ibabalik sila muli sa kanilang tunay na pulo kung hindi sila manatili sa kanilang pagkahindi manampalatayaan. Sa mga tuwid, makabalik ang mga Israelita sa Diyos kung hindi sila maging hindi manampalatayaan. Kailangan maging believer sila. Kailangan may pagtuo sila. Pero bago yan mangyayari ay ang mabuting balita sa ating panahon ay may common na mabuting balita at may espesyal na mabuting balita. Ang common na mabuting balita, yung kamatayan ni Kristo, pagkabuhay niya, pagkalibing at pagkabuhay niya muli. Ito ang common na mabuting balita na napangaral din ng ibang reliyon, ng ibang sikta. Kung sa ating panahon, mayroong katapusan na mabuting balita at ito ay ang mga hiwaga na napahayag sa 7 tatak. Ito ang espesyal na mabuting balita. Sapagkat ang mabuting balita ng Panginoon ay kanyang tagparty-party sa 7 kapanahonan ng Iglesia. At ito ang ating pananahuling party. Bahagi. Pero ito ang pinaka-importante. Dahil ang lahat ng mga hiwaga sa buong Biblia ay nakatana na paloob sa 7 tatak. Amen. Maliit lang siyang libro. Isang libro na maliit, pero may tinatakan siya ng 7 tatak at ang lahat ng mga hiwaga na nawas na sa Biblia ay nandoon siya na paloob sa 7 tatak. Kahit na ang mga hiwaga sa kaisipan ng Diyos na hindi niya ipinasulat ay nahayag din. Kapag nahayag na ang 7 tatak, dahil may hiwaga na yun, nasa loob din yun ng 7 tatak. At kapag yun nahayag, pati yung mga nasa kaisipan ng Diyos ay nahayag na rin. So lahat nahayag na. Ang lahat ng mga hiwaga sa Biblia at sa kaisipan ng Diyos ay nahayag na. Maliban na lang isa, yung pitsa ng pagdating ng Panginoon. Wala nakakalam kailan yun. Wala nakakalam kung anong araw, anong buwan, anong taon. Pag sinabi nila, alam nila yun, handa sila, anong pitsa, yun ay mali na mananakal. Dahil ang mabuting balita, ibalik mo sa sarili. Amen. Brother, basahin mo number 1. Anong libro, ano yun? Glory. Ang paragraph. COD number 2, 1964. Where are we to gather ourselves together? You said to gather yourselves on the trumpets.
Okay. May tanong. Sabi niya, saan tayo magsama-sama? Na tayo saan? Saan tayo maiipon? Sa trumpeta? Kasi may 7 trumpeta. At ang 7 trumpeta nito, akala ng marami sa pangangalan ng propeta na itong mga trumpeta, ito ang mag-iipon sa iglesyang nobya na hindi. Ano sagot? I believe, sister, whoever it is, you are wrong there. Okay? Ang ganyan talaga isipan mali. Amen. Sabi, sister, mali ka. Kapag ganyan ang nasa isip mo, mali yan. Bakit? We never said, gather yourselves on the trumpet. Wala akong sinabi na mag-ipon-ipon kayo sa inyong sarili sa pamamagitan ng trumpeta. Wala, hindi. Pero, nakikinig yun. Pero mali ang kanyang kaisipan. Sinabi ang prophet, na hindi ko sinabi na tayo magkakatipon sa trumpeta. I said, Israel gathered on the trumpets. Sinabi niya, sino ang iiponin ng trumpeta? Ay, Israel. Ano ang trumpeta? Ang trumpeta niya, dalawa yun. Ang trumpeta ng pag-uusig sa Israel mula sa panahon ni Titus hanggang sa malaking kapighatian na magaganap pagkatapos ng rapture. Glory. So sa panahon niyan, wala na tayo. Not the Gentile bride. Ang hintil na iglesia, ang hintil na iglesia ng nobya, hindi naipon at hindi siya ipunin ng mga trumpeta. The sounding of the 7 trumpets was to gather Israel. Makita mo, ang pagpatunog ng mga trumpeta ay para ipunin ang mga Israelita. So ano yun? Unang, pag-uusig, pangalawa yun, pangangaral tungkol kay Kristo. Glory. Hallelujah. We don't gather on the trumpets. Hindi tayo naipon sa trumpeta. The bride doesn't. Ay, nobya, hindi ka mo. The trumpets comes after the Feast of Pentecost. Ang trumpeta ay darating pagkatapos ng Pista ng Pentecostes. See? And the rapture comes. Pagkatapos niyan, rapture na. Dali lang. Ang 7 kapanahunan ng Iglesia, ang 7 kapanahunan ng Iglesia ay itinulad sa 7 kapahingaan. 7 Sabat kapahingaan. At mayroong pangangaral, the Feast of the Pentecost, Festa ng Pentecostal. Hindi rin yun. Hindi ganoon. Kundi bautismo sa banal na Espiritu. Mayroong festa yan. At bago yan, dumarating ang banal na Espiritu, ang sino man may banal na Espiritu, may kapahingahan. Yun ang tunay na kapahingahan. Sabi ng Panginoon, kayo ba nabibigit ang lobanan? Paghunan ba kayo paghahanap ng mga paraan? O sabi niya, lumapit kayo sa akin. At ang inyong kaluluwa ay magatagpo ng kapahingaan. Yun ang tatak sa injil. Ang sumampalatayang totoo sa salita ng Diyos, magkakaroon siya ng tatak kanunod, Holy Ghost baptism. Bautismo sa Holy Ghost. Okay? So pagkatapos ng bautismo sa Holy Ghost, katapos kapusan ng mga hintil na. Kasi papasok ang katapusan na nakasulat sa aklat ng buhay, tatawagin yun sa pamagitan ng mensahe ng ating pinag-aaralan, kinakain, yung 7 tatak, pinapangaral, at ang sinong katapusan tumanggap nito
siya ang katapusang pinili. Pagkatapos, rapture na. Pagkatapos rapture, malaking kapitatiba. Great tribulation. Kaya sa malaking kapitatiba, hindi lang ganitong lindol, hindi lang ganitong bagyo, hindi lang ganito ang gutom. Ha? Sino-sino ang hindi makakain pag walang ulam? Pag ang ulam nyo hindi gusto, hindi kayo kakain. Disiplinahin nyo yan. Darating ang time, hindi kayo makabili ulam. Kaya pera nga, hindi ka makabili. Glory. Dahil maghahari ang Antikristo sa mundo. Amen. Disiplinahin nyo dyan. Kahit asin, itasin kamay nyo. Purihin ang Diyos. Praise God! Sabihin mo, Lord, maraming salamat. Lakain mo kami. Thank you, Lord. Bakit? Marunong lang ba tayo magsabi, praise the Lord, kapag may sumunod? Tapos may baboy lagi. Nag-praise the Lord. Magalit yung baboy, masabi ng baboy, nag-praise the Lord kayo. Pero yun ang papatay sa inyo. Nag-praise the Lord kayo sa papatay sa inyo. Marami na high blood yan. Iba naman na high blood, kulap, pizza. Marami na high blood yan. Sigaw din po doon sa kanyang miskin, sa kanyang mga anak. Dahil sa gano'n, gawin niya lahat na lang na pagkahitabli, gawin niya na high blood siya, kulap, pizza. Nagkaka-high blood yung prayon, pag wala naman ang bulsa. Pero kapag ikaw ang kay Kristo, may pesa wala, praise the Lord. May kapahinaan. Okay. Now, darating ang malaking kapitatihan. Si brother next, Nelson. Next to verse. Nelson pa, Nelson. Amo to last? Ano to? Oh. Ano itong last? Number 2 ang 7 Sabbaths. Sige. Ang una nga ang bride, wala din tawag, paagi sa trumpita. Amin na tawag sa atin, itong patin. Ang mga tinago na nahayag sa pitong tatak, yun ang nagtawag sa atin. Yun din ang nag-ipon sa atin. Ito rin ang naghanda sa atin para marapture tayo. Pasensya na. Recognizing your day in this message, 1964. Paragraph 35. Now, actually, from 50 days would be exactly 7 Sabbaths. And 7 Sabbaths represented the 7 church ages. Okay. Ang pitong kapahingaan nagre-representa rito ng pitong kapanahonan ng Iglesia. Okay, tawag siya dito, pitong kapahingaan. Pag sinabi ang pitong kapahingaan, tutukoy ko niya, pitong Iglesia. Pitong Iglesia na may banal na Espiritu. Glory. Hallelujah. Be called in the time of the Pentecostal feast. Tawagin para sa Pentecostal na kapistahan. Anong kapistahan sa Pentecostal? Sa araw ng Pentecost, dumating ang Holy Ghost. Yun ang kauna-unahan ay binuhos ng Diyos ang banal na Espiritu sa kanyang iglesia. Pero bago dumating ang banal na Espiritu, mensahe muna galing kay Kristo. Si Kristo na dala ng mensahe, sumampalataya doon ay pinagkalooban na tumanggap ng banal na Espiritu at nangaral sa Diyos. Ano yung pinangaral niya, brother? Si Kristo. Ano pa? Bautismo. Ano pa? Banal na Espiritu. Brother, basahin mo. Gawa Diyos. Binawatan Diyos, 26, hasta sa 38. Glory. Pusa, kinalaman sa ising tutugid, sang bugos nga panimalay sa Israel, nga ang Diyos naghimo sa iya nga Ginoo kag Kristo, ining Hesus nga ginlansang ninyo sa krus. 37. Karon sang pagabati nila sini, nasuntok sila sa ila tigpuson kag nisiling.
kay Pedro kag sa iban nga mga pinadala, mga kauturan, ano ba lang himuon namon? Dagso, kag si Pedro nagsiling sa ila, hinulsong kamo kag magpabautiso hangtay sa tagsa sa inyo sa ngalan ni Jesus Kristo sa kapatawaran sa mga sala kag mabaton ninyo ang dulot sa Espiritu Santo. Okay, sa daw sa Pentecostes, anong mensahe na ipinangyari ni Pedro sa medyo Isos na ipinapon niya sa krus? Itong Panginoon at ang Kristo. Sino ang ipinangyari ni Pedro? Si Kristo. Amen. At ano? Bautismo sa pangalan ng Panginoon Isos. Hindi bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi pwede bautismo ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Dahil kailangan pangalan. Pangalan ng Ama. So, ang Ama may pangalan. Pangalan ng Anak. Kaya ang Anak may pangalan. Sa pangalan ng Espiritu Santo, kaya ang Espiritu Santo may pangalan. Pero kung walang pangalan na binabanggit ang nagbabautismo, yun ang ginagawa ng mga reliyon. Inuulit lang nila ang mando, ang utos ng Panginoon, humayo kayong at turuan sila na magbautismo sa pangalan ng Ama. Inuulit lang nila, bautisman ko kayo sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, sa pangalan ng Espiritu Santo. Inuulit na walang katuparan. Kaya yun ang mga apostol, sila tumanggap ng tamang pagkakaunawa, may Holy Ghost sila. Kaya ang bautismo na itinuro ni Pedro sa pangalan ng Panginoon Sos. Amen. Sabi ni Pedro, kapag mabautismohan kayo sa pangalan ng Panginoon Sos, ang kasalanan nyo ay mapatawad. Sa mga tuwid, maraming nagbabautismo. Sa Father, Son, Holy Ghost, maraming matapat, maraming reliyon, at maraming denominasyon, iglesia, masigasig. Hindi na bautismohan sa pangalan ng Panginoon Jesus, namatay sila ng mga kasalanan. Namatay sila ang kasalanan, hindi pinatawad. Amen. Dahil mali ang kanilang bautismo. Kita nyo, so mga mali, pag mali ang aral sa araw ng Pentecostes, kagaya pala sa araw ng Pentecostes, mali ang bautismo, hindi lang matatanggap ang banal na espiritu na ipinangako. So, ano ang pinangaral ni Moses? Ni Pedro, si Kristo, bautismo at ang banal na espiritu. Ito rin ang ipinangaral ng propeta sa ating panahon. Amen. Si Kristong totoo, tunay na Kristo. Hindi yung ikalawang persona na Kristo. Hindi yung anak lang na Kristo. Mali yun. Ang itino ay pinangaral sa akin ng ikalawang o ng ikapitong mensahero, yung tunay na Kristo na ipinangaral ni Pablo, na ipinangaral ni Pedro. At ang bautismo sa pangalan ni Jesus, sa mga sumasampalataya sa mensahe upang tanggapin ng kaloob na siyang banal na espiritu. At ito rin ang mensahe na dadalhin ng dalawang propeta sa panahon ng malaking kapigatian. Dadalhin nila ito sa mga Israelita. Ipakilala niya si Kristo. Magbautismo sila sa pangalan ng Panginoon Jesus. Na sa isang araw lang, converts dayon sila ang 144,000 na Jews. Isang araw lang nagpabautismo sa pangalan ng Jesus. Brother, tuloy mo? Now and 7 Sabbaths to be called in the time of the Pentecostal feast to call a people from the Gentiles. Iglesia yan, titawagin sa pangalan ng Panginoon Jesus. So, hindi yan. Sa pamamagitan ng ikatapusang iglesia sa ating panahon. Katapusang Sabat. Ano yun? Bride age. Panahon natin na tinatawag ang manghingkil para kay Kristo. Sige na rin. At the end of these 7 Sabbaths, O sa katapusan nitong katapusang Sabat ating panahon. Ito Iglesia Gloria. there was to be the Day of Atonement. O may araw ng pagluluksad. Iiyak sila. Which was the 7 trumpets. Ano pagluluksad? 7 trumpeta. And the So, sev- pagkatapos ng bride
pagkatapos natin, rapture na. Pagkatapos rapture, maiiyak na ang mga Israelita. Bakit? Ipakilala ng dalawang propeta si Kristo. Itong Kristong ipinako niyo sa krus, ipinakwelyo, siyang Panginoon at ang Kristo. Kaya iiyak sila. Glory. Was to call a day of mourning for the sacrifice or the atonement. Sino ang Israel. sacrifice? Si Kristo. Iiyak sila. Dahil tinanggihan nila si Kristo na siyang totoong handlo. Sino? Sila ang mga Israelita. Sige? 7 trumpets pertain only to Israel. Kita mo, itong trumpeta para lang niya sa mga Israelita. Wala labot siya ang hintin. Wala labot ang iglesia. Sige. Next na Feast of the Ah, Trumpets. Feast of the Trumpets, 1964. The reason that these 7 trumpets does not apply to this church O kita mo, anong dahilan bakit ang pitong trumpeta ay hindi na-a-apply sa iglesyang noble, iglesyang hintin? in this age Sa panahon ito, is because it is to Israel only. dahil para sa Israel only. Pag sabi mo only, yun lang. Para lang ito sa kanila. Kaya ang pitong trumpeta ay hindi para sa hintil. Sapagkat marami ang nagtuturo na itong trumpeta pitong trumpeta ay para din sa mga hintil para sa iglesyang nobya. Pero ang salita, ang minsan sinasabi, only lamang. So, itong trumpeta para lang sa Israel. Right? I'm gonna number go. In a few minutes is why you'll see this doesn't apply to this age that we're living in, the 7 trumpets. Okay. Hindi ma-apply sa panahon ito ang pitong trumpeta. Ma-apply kailan? Pagkatapos rapture sa malaking kapitatinan. Sige? Broken Sisters, 1965. He never said for a few minutes, "Brother, I'd like to ask you this." Peter introduced the apostolic message on the day Okay. of Pentecost. Si ano ang ipinangaral ni Pedro? Ang apostolic na mensahe. Yun ang sino yun? Si Kristo. Bautismo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ano yun? Ang pagtanggap sa banal na Espiritu. At yun din ang mensahe na dadalhin ng dalawang propeta, si Moses at si Elias, sa malaking kapigatian. Yun ang mensahe na dadalhin nilang dalawa. Ang sa ating panahon na mensahe, ang mensahe sa ating panahon ay ang kapayagan ng pitong tatak. So, ang pitong tatak nito, hindi ito dadalhin sa mga Israelita. Hindi ito personal. Hindi naman gawa ito. Ang pitong iglesia, pitong kapanahonan ng iglesia, at ang mga hiwaga sa libro ng pitong tatak, hindi ito maunawaan ng mga Hudyo. Dahil pangako dito para sa iglesyang nobya. Ngayon, may nagtuturo na ang 7 years nito, ipangaral ito ng dalawang propeta sa mga Israelita. Hindi totoo yan. Ang ipangaral ng dalawang propeta ay yung ipinangaral ni Pedro. Sa araw ng Pentecost kasi. For he had the keys to the kingdom Si that Jesus Pedro had given him. yun, siya may hawak ng mga susi ng kahanan. Said, Sabi niya, magsisi every one of you, and be Magsisi kayo, baptized magpabautismo kayo. in the name of Sa Jesus pangalan Christ ng Panginoon Isus, for the remission of para ang sins, kasalanan mo patawad and you shall receive the at gift tanggap of the mo Holy Ghost. pangako na banal na Espiritu. Ito, walang banal na Espiritu ang tatanggapin ang mga Trinitarian, mga Oneness, dahil hindi nga nila tinanggap ang mensahe ito. See, Then if there is a place where he took it out, what happened to Peter's words on the day of Pentecost? ano nangyari sa mga ipinangaral ni Pedro? Nagpabautismo sila. 3,000 tao. See, It's never ceased. hindi yun huminto ang araw na yun. See, Dear dying lamb, thy precious blood shall never lose its power. o sige, next naman. Okay na yan, bro. Next naman. Notice, sa
Feast of the Trumpet. Notice, they'll know their Messiah when they see Him. Okay, tamo, pansinin, kilala nila ka ng Mesiyas. Kapag makita lang nila ang iing kanilang Mesiyas, Kristo tutukoy. Makilala nila ang Mesiyas nila. Alam Mesiyas, Diyos, tagapagligtas. Kapag makita lang sila ng mga Hudyo, kilala nila ito. Sige. He's coming, when they see Him, He's coming in power this time. Okay. Sa panaan ng distant dito ko din, di yun. Sapagat hindi pwede magkaroon ng dalawang propeta sa ating panahon. Hindi pwede magkaroon ng dalawang iglesia, dalawang bayan ng Diyos na kanyang ididil. Pag iglesia Nubia, iglesia Nubia lang. Pag Israel, Israel lang. So hindi pwede. At this time, yung malaking katigatian sa Great Tribulation. Sige? He's coming in power for the Gentile bride, and the Jews are going to recognize Him. Kita mo, ma-recognize natin siya, hintil, bride. At ang ma-recognize din siya ng 144,000. Yun lang ang makakilala kay Kristo kung sino ang Kristong totoo. Bible says, when they say, where did you get those wounds? Saan galing yung mga sugat mo? He said, in the house of my Sinabi friends. niya sa sagot ng Panginoon, sa bahay ng aking kaibigan. Alam mo ba kung sino siya sabi ng kaibigan? Una, yung mga Israelita na itinakwil siya sa kanyang unang pagdating. Alam mo ba, mayroon pang isang kaibigan. Ang kaibigan, ang mga iglesyang mga foolish virgin. Kaibigan natin yun. Kaya ako hindi convinced, hindi agree na may mga income sasabi sa kanyang mga kakilala, mga kaibigan, mga pastor, friend. Alam mo, isang hindi magandang bagay tawagin kang friend. Kasi hindi ka kapatid. Friend ka lang. Ano yun? Foolish virgin. Kaya hindi na nakita ang tinatawag kung ano yung sabi ng friend. Iba ang friend, iba ang bride. Sige, brother. The time when Jacob sent the children of Israel down there to get food and Sino stuff, si Jacob? Siya si Israel. Ang mga anak niya, pinatalahin doon sa Egypto dahil nagkaroon ng matinding kagutom sa kanilang lugar. Pinutusan yung mga anak, punta kayo doon sa Egypto, bumili ng pagkain doon. and how Joseph act like he didn't know them. Oo, si Joseph naman, Joseph, na kanyang anak, nakita yung kanyang kapatid na kung naman siya na nag-disguise, hindi nakilala. Sige, amo na, kilala din niyo siya ang kanyang mga utod. Sige, How all these things went on, then he made himself known. kita mo, sa uli nagpakilala na siya. Amen. Na magpakilala siya, na ako Joseph. Nasaan brother? You remember they were so scared they went weeping. Naralan nyo siya, masyadong takot at umiyak. See? Okay. So, ganoon ang mangyayari. Amen. Si Jose ay itinipo kay Kristo Amen. na magpakilala sa kanyang mga kapatid. Pero ang magpapakilala kay Kristo ay ang dalawang prophet. Amen. Si brother, next. Ang Book of Revelation. Rapture, 1965. The book of the Revelation, katawa, second to the last, is the last book of the Bible. Ang katapusang libro sa Biblia ay ang pahayag po na Revelation. See? It is sealed to unbelievers. Ito'y itinago, inilig sa mga hindi manampalataya. Amen. Kaya pala hindi nila maintindihan kung anong revelation. Kaya pala hindi sila interesado sa naipangaral ang aklat ng pahayag, Revelation, book natin. 22nd chapter, whosoever shall take one word from it or add one word to it, I'll take his part. Ang warning sa 22, pahayag 22, sa 18 19, bawal bawasan, bawal dagdagan, mawawala ang kanyang bahagi sa aklat ng mahal. Then realize that it was altogether given for believers. Lahat pala ito
ibinigay sa mga believers. Ibig sabihin para sa Nobleto. Amen. Ibig sabihin para sa Pinilito. Amen. Ibig sabihin para sa iyo to. Para sa atin to. Amen. Ang pagkakalam dito, lahat ng mga iwaga, alam mo, di para sa atin yan. Tapos, It opens the book of Revelation, reveals who the author of this entire book kita is. mo, lahat ng mga iwaga ng libro na ito ay pinahayag kung sino ang author, siya si Kristo ng Revelation nito. At ito ay ipinahayag sa iyo, sa akin, sa mga pinili. Si He is to look upon as Alpha and Omega. ano ang tingin? Titingnan ka ng Diyos. Ano ang tingin niya sa iyo? Alpha at Omega. Amen. Siyempre mo, ikaw pa sa mula, ikaw rin ang katapusan. Amen. Thank you, Lord. Kay Kristo yun. Pero ikaw din yun. Amen. Sila siya ka rin. Genesis to Revelation, Jesus Christ, just the same right straight. Kita mo, Amen. kung si Kristo ang pasimula at ang katapusan, ang bride, ikaw yun, tayo yun. Amen. Pasimula din at ang katapusan din. Praise the Ibig sabihin, wala tayo pinagsimulan, wala din tayo katapusan. Yun ang eternal na buhay. Buhay na walang hanggan na ipinagkaloob ng banal na Espiritu sa atin. Genesis hanggang sa bugna, Genesis hanggang Revelation, tayo pala yun. Amen. Kung siya si Kristo, tayo siya rin. Kung itong rin, Alpha and Omega, si Kristo din yan, tayo ganun din. Dahil ang na kay Kristo, may buhay na walang hanggan. Huwag kayo mawalan ng kalakasan at pag-asa. Sapagat ang tingin ng Panginoon sa iyo, Alpha at Omega, wala katapusan ang tingin niya sa iyo. Lord. Wala pang mundo, nandoon na tayo. Praise Wala God. pang isa. Ay. Kagana ni Kristo. Thank you, Lord. Siyempre mo rin, hindi ba magandang kapalagan yan? Sino ka mo? Parang marami ang reliyon, parang maraming pastor ay hindi tatanggap na nasasabihin. Ano? Alpha at Omega ka? Kaya Kristo rin. O saan ang sulat ng Biblia ko? Revelation 22. Sige. 22. Sa 19. O sa 20. Pagpalitan ba yung Alpha and Omega? Yeah. Sa 20 minutes, basa. 22, 20. Sige. Ang nagapamatuod sining mga utang, nagsiling sa magkapatuod, nagkataya ko. Sige dali. Sige. Ginong Isos. Sige. Ang bugay ni Ginong Isos, maging kaupod sa tunan nga kalaan. Okay. Kaya na? 22 to, 22. Siguro sa 69. 16. Bibir game na doon kaya na pinapitan ko lang eh. Ginadampig. Are, 22, Kasi, Kasi. ako ang Alpha kag ang Omega, ang nauna kag ang naulihi, Oo. ang ginsuguran kag ang katapusan. Dahil lang, Amen. siyang isuran, siyang katapusan, Amen. siyang nauna, siyang naulihi, siyang Alpha at Omega, sino? Siya si Kristo. Kapag ang tingin ng God sa atin, na tayo'y may banal na Espiritu, bahagi tayo ni Kristo, Alpha at Omega din, ang pasimula din at ang katapusan. Eternal tayo sa Panginoon. Yun ang tingin nila, Diyos Kristo lang yun. Pero ang mensahe sasabi, tayo ganun din. Kagaya tayo ni Kristo. Malapit na si Lord, darating. Brother, next, Delso. Tapos ang Lord. Tapos, Delso. Delso. From reveals his own complete mystery of himself and his plans for his church and ages. Complete mystery. Ang complete yung tinago. Lahat na reveal sa atin. Amen.
Kaya hindi na tayo naglalagay natin sarili na interpretasyon sa Biblia. Tapos na lahat. Nahayag si Kristo. Para siyang nobyo, nahayag sa iyo. Para siyang mister, nahayag sa iyo lahat. Kaya sabi ang lahat ng mga bagay ko, malapit na si Lord darating. Dahil ibabalik ng iyo ang biyaya at kaligtasan sa mga Israelita. Ang nagkakatamo, subong, mga warning. Name Lord, nililinog Lord. Iwan ko anong nangyari sa mga taga-Davao. Pupunta pa sa Manila, mag-rally, manggulong, dagdag pagulong. Ngayon, paano pa sila makapunta doon para magdagdag ng gulo sa kanila doon? Daming kaguluhan, daming patay, daming walang kabuhayan, maraming building na sira. Ano pa ang gagawin nila? Diyan ba kulang pa sila? Kaya lahat ng mga bagay, yun ay plano na rin ng Diyos. Kaya tayo magpakatauhay lang ito. Pero mga langit na kinog. Itugo na nato ang hanggang sa kanya. Huwag at tumingin sa iba, huwag mo ibasa ang sarili mo sa iba, sa kapwa mo, sa brothers and sisters. Huwag mo ibasin. Ibasin mo sarili mo kay Kristo Jesus. Kanya-kanya din. Nang magkalino, kanya-kanya, wala tulungan. Ngayon naman, ang kaligtasan individual. Amen. Tumayo ang makasal. Hallelujah. Napala, napangabak na nito. Glory. Amay na rin doon sa yamanan ng kasalanan na kung ikaw mag-bless. Ay, Lord. At ipinahalik mo sa amin ang buong revelation. Kaya hindi siya magkaraan, sa matinawag. Na hindi kami ang maubusan sa pagkaon, spiritual. Dahil ang bagay na sa mabatay namin ini, mag-alagi pa rin kami sa inyo, magapaninho pa rin kami, mahit madesigun pa rin kami sa pag-alagad sa inyo. Lord, individual ang kalawasan, individual ang kaligtasan, individual din ang pagpanghikot mo sa kada isa sa amin. Wala kayo kapanghikot, pang-grupo, kundi Lord, pang-individual. At sasagot kami sa iyo, dahil sinabi mo ang nagkakalang na mabuti hindi ginawa, kasalanan pa ito para sa amin. O dakila kang Diyos, kaya ito naglalamang banal Espiritu sa amin para kami ay iyong gamitin. Salamat, patawad o Diyos, dahil iwan mo kami na magpasakop sa iyo, kagaya sa isang ulo. Ikaw ang aming ulo, kami ang iyong kasama. Salamat sa pangalan ng Panginoon Jesus, Father, Amen.